Hindi sabi-sabi kung hindi katotohanan. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, ang kanyang isiniwalat sa pagdinig kahapon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, nagmula sa mga whistleblower noong 2016 ang kanyang aligasyong nakatanggap ang pamilyang Duterte ng malaking pera mula sa umano'y drug lord na si Sammy Yu. Ang buong detalye tinutukan ni Kyle Bulyas. Nanindigan si dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi hearsay o sabi-sabi lang ang nilalaman ng kanyang affidavit kaugnay ng mga naging financial transaction ng pamilya Duterte. Sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, isiniwalat ni Trillanes sa mga bank transactions na nagpapakita na tumanggap ang mga Duterte ng bilyon-bilyong halaga ng pera mula sa umano'y drug lord na si Sammy Uy. Ayon kay Trillanes, nakuha niyang impormasyong ito sa mga whistleblower noon pang 2016 noong nasa posisyon pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang din ni Trillanes na ang mga transaksyong ito ay naberipika rin ng Anti-Money Laundering Council sa pagdinig kahapon. Si Sammy Uy, sa account po niya galing Oo. O tapos, kinumpirma po ng AMLAC yung tatlong transaksyon na kay Sara Duterte. So, sample po yan, random sample yung ginawa nila kahapon. So, 18 na sample accounts galing doon sa mga dokumentong kinuha ko, yun po ay kinumpirma ng AMLAC lahat. 18 out of 18. Samantala, sinabi naman ni Congressman Joel Chua na hindi aplikable ang Bank Secrecy Law sa pagtalakay ng mga naging transaksyon ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Sa panayam ng DZRH, iginiit ni Chua na mayroong exception para sa pag-usisa ng mga naturang dokumento, partikular sa mga impeachment proceeding. Pero nilinaw ni Chua na ang tinatalakay lamang sa Kamara ay ang mga naging transaksyon batay sa report ng AMLAC at hindi ang nilalaman ng kanilang bangko. Yung sa bangko po, no, siguro pagdating na po to sa Senate hearing. Hindi na As of now, dito pa lamang po tayo. sa AMLAC lang. Sa AMLAC pa lang po muna. But in any event, pwede rin naman po, pero kasi sabi nga po namin, ito'y determination lamang ng probable cause. Eto, mababaw lang. So, Apo. sinabi po natin probable cause para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Baka ginawa. Hindi po natin sinasabi na guilty na. Sa ngayon, iginiit ni Chua na hindi pa maaaring magbigay ng konklusyon batay sa mga naipresentang dokumento sa Kamara at kailangan pa ring hintayin ang pagpresenta ng mga ebidensya ng panig ng Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.